Do not be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much. You will never love her enough. And Jesus will be very happy because the Blessed Virgin Mary is His mother. Ito po ang mga katagang namutawi sa bibig ni Saint Therese of the Child Jesus. Uulitin ko po ang huling mga salita. The Blessed Virgin Mary is His mother. Ngayon po, unang araw ng taong 2023 at sa unang araw ng bawat taon, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, or Mary, the Mother of God. Ito ang pinakaluma at punong kapistahan na ipinagdiriwang bilang parangal kay Maria sapagkat ang kanyang pagiging ina ng Diyos, ang batayan sa iba pang mga kapistahan o titulo ng mahal na birhen katulad ng Immaculate Conception, Assumption, Mother of the Church, Mother of Mercy, Mother of Divine Grace, at marami pang iba. Theotokos, isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay God-bearer o Mother of God. Ito ang titulo na ipinahayag ng Council of Ephesus noong taong 431 AD na si Maria ay ina ng Diyos sapagkat si Jesus na dinala niya sa kanyang sinapupunan at ipinanganak ay totoong tao at totoong Diyos. Ang salitang nagkatawang tao, ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Ang pahayag na ito ng Council Fathers ay sagot sa mga maling paniniwala na ikinakalat ng isang nagngangalang Nestorius. Ayon kay Nestorius, si Maria ay Christotokos, ina ni Kristo, ngunit hindi ina ng Diyos, sapagkat iginigiit niya na magkahiwalay ang two natures ni Jesus, ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos. Nestorianism ang tawag sa maling katuruang ito na nagsasabing ang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay si Kristo na tao at hindi si Kristo na Diyos. Ito ang pinabulaanan ng Ecumenical Council of Ephesus sapagkat, uulitin ko po, si Maria ay ina ni Kristo na totoong tao at totoong Diyos sa iisang persona o sa iisang katawan. Ang titulo po na Mother of God ay unang ginamit sa mga liturgical at devotional practices ng mga unang Kristiyano sa Egypt mula pa noong 3 siglo o 3rd century. Ito po ay makikita natin sa lumang panalangin na Sub Tuum Praesidium na nagsasabi ng ganito, We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Mukha po bang familiar ang prayer na ito? Tama po kayo, itong Sub Tuum Praesidium ang panalangin na ipinapadasal sa atin ni Pope Francis para makamit natin ang tulong ni Mama Mary, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaya idinadagdag po natin ito sa tuwing nagdadasal tayo para mawakasan na ang pandemic. Mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat siya ang ina ng Diyos at ina rin nating lahat, lumapit lagi tayo kay Mama Mary at hingin ang kanyang makainang patnubay sa lahat ng ating gawain at paglalakbay. Sabi nga ni Saint John Paul II, From Mary, we learn to surrender to God's will in all things. From Mary, we learn to trust even when all hope seems gone. From Mary, we learn to love Christ, her Son, and the Son of God. Bilang kanyang mga anak, naway matularan natin ang kababaang loob ng mahal na ina at ang kanyang taus-pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, like mother, like son, o like mother, like daughter. Naway makamit natin ang biyayang ito at pagsumikapan nating matulad sa ating mahal na ina
upang tayo rin ay maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Bilang pagtatapos po sa ating pagninilay ngayon, hayaan po ninyo na bigkasin ko ang lyrics ng kantang pinamagatang Ina Naming Maria. Tayo ay sama-samang maglalakbay sa gabay ng ating mahal na ina na nagmamahal sa atin ng walang humpay. O Inang Maria, ika'y aming takbuhan. Sa paglalakbay namin, lagi kang kasama. Sa lungkot at ligaya, bahagi ka ina. Sa'yo iaalay, puso namit kaluluwa. O Maria, Ina ng Diyos, tanglawan mong aming buhay, yamang ikaw ang tanging lingkod ng Diyos Ama. Amen.